Ayan, isang napakagandang araw sa ating dyan mga paps, mga mams. For today, mag-a-adjust tayo ng manual tensioner ng Raider 150 natin. So since nagpalit tayo ng manual tensioner from stock na tensioner natin, eto, kalimitan talaga mga paps, mga mams, hindi na natin makakaligtaan na talagang meron pa rin lagitik dahil manual tensioner na. So sa mga nagsasabi dyan na much better talaga yung automatic tensioner o yung stock tensioner, which is true naman talaga kapag daily use lang. If nangangarera kayo mga paps, mga mams, doon na pumapasok yung manual tensioner dahil kinakailangan talaga ng high performance na tensioner na pwede nating kalikutin habang nangangarera. So for me mga paps, mga mams, since medyo may kamahalan talaga yung stock natin, kaya gumamit tayo ng manual tensioner. So meron tayong mga iba't ibang technique sa pag-a-adjust ng manual tensioner na hindi naman talaga nakakasama. So yung isa lang sa nakikita kong negative effect ng manual tensioner is kapag hinigpitan mo ng maigi. So doon nakakasira sa timing chain guide natin yung manual tensioner. So syempre babaklasin natin tong fairings natin ngayon, saka tayo magkakalikot dito. So ipapakita natin yung ilalim nito. So yung timing chain guide number 2 ipapakita natin na naka-timing talaga. So before natin kalikutin to lahat, syempre ilagay natin sa top dead center yung motor natin o TDC. So without further ado, let's do this. What we do here is go back.
dito mga paps, mga mams, ayan, tignan natin yung T, letter T. So, ikutin natin siya ng counterclockwise. Ayan. So, if mafe-feel na natin na meron ng medyo mahigpit na compression o medyo may katigasan na yung pag-ikot, yun, malapit na tayo sa top dead center. Ayun. Ayan, letter T. So, naka-relax position na tong piston natin mga paps, mga mams. Makikita naman natin, ayan, dyan nakatapat. Tapos dito sa kabila rin, yun, hindi masyadong kita. Yan. Ito, nakatapat sa itaas. Yan yung may mga guhit. Yan. So, naka-top dead center na to mga paps, mga mams. So, sunod-sunod yan. Yan, may mga numero. 1, tsaka 2. Yan, dito rin. So, sa mga nagtatanong mga... Ayun, naputol yung video natin mga paps, mga mams. Nag-memory full na yung cellphone natin. So, sa mga nagtatanong kung ano ba yung maingay dito sa ilalim, ito yung decompression release. Ito. Ayan, ito. So, kapag inalog nyo to mga paps, medyo may tunog talaga kayong maririnig. Pero hindi gaano kalakas. Normal lang yan mga paps, mga mams, sa decompression release. So, sa mga loaded, yung iba, tinatanggal nila yan para hindi masyadong maingay. Pero, kalimitan talaga mga paps, mga mams, same sa issue ko dito, yung maingay is ito. Yan. Maluwag yung timing chain natin. Yan, sobrang luwag. So, kaya kinakailangan natin i-adjust yung manual tensioner natin para maibalik sa ayos. Yan. Delikado kasi mga paps kapag nasobrahan ng luwag, baka tumalon tong ipin, tumukod yung barbula, mahirap na. So, sige na, at saka simulan na natin. So, eto guys, kinakailangan natin ng 12mm na box wrench para mabuksan o maluwagan, maluwagan. So, luwagan natin to ng konti. So, luwagan lang siya mga paps. Ito. Yan. Pag naluwagan na tong bolt mga paps, mga mams, yan. So, meron pa yung mga gasket mga paps, mga mams, para iwas tagas. So, yung tamang-tamang luwag lang dito, tapos saka natin to ikutin. So, kinakamay lang talaga to mga paps, mga mams, if possible, if kaya pa. So, yung iba, makikita natin sa mga tutorial nila na kinakamay lang nila to. Pero if medyo, yun nga, kinakailangan talagang higpitan, gumamit lang tayo ng Allen. Ito dito. So, eto guys, yan. Makikita natin, nabaklas na natin. Tapos, tinanggal na natin yung tensioner. So, yung naging problema dito is gone wrong. Eto, ewan ko kung bakit nagkaganto. Yan. So, parang kinain siya ng chain, mga paps, mga mams, ng timing chain. So, eto. Papakita natin yung ilalim nito mga paps kung ano na yung itsura. I hope akita. So, yun. Sana mag-focus mga paps. Yun yung ilalim niya. So, sa tingin ko, yun yung timing chain guide niya mga paps. Mukhang mahirap to mga paps. Nagkaka-lito-lito na to kasi parang kinain na ng timing chain yung tensioner natin. So, buti na lang naka-TDC tayo, naka-top dead center. Ito, makikita naman natin. Naka-top dead center tayo. Huwag lang nating ikrang kasi mawawala na yan sa timing. So, tinawagan ko na yung kaibigan kong mekaniko. So, papunta na siya. So, i-update na lang natin if ano ba yung magandang advice niya patungkol dito. So, ito nga, gone wrong. So, hintayin na lang natin siya. At so, ayun guys, pumunta na dito, galing na dito yung mekaniko natin, yung kaibigan natin. So, in-explain niya sa akin mga paps, mga mams, may instances daw, pwedeng malaglag yung timing chain natin if hindi siya lagay ng maayos. So, kung minsan kasi, itong manual tensioner natin, baka nausog dito sa palabas, may instances na natatanggal dito sa ilalim. So, yung sinabi niya sa akin kanina,
gumamit lang daw ako ng flat screw. So, ginamitan natin ng flat screw. Tapos, yung pag-check daw dito if same pa rin ba yung tension. Kanina, chinek namin yung tension niya. So, ginanito namin mga paps. If yung response niya is same pa rin kanina. So, yan. Dudukutin natin tapos, yun. Yung response ng pitik niya, if ganun pa rin ba. So far naman mga paps, mga mams, goods naman. So sabi niya kanina sa akin, bago ko raw ikabit lahat, o bago ko raw paandarin, dapat ikrang ko muna, tapos pakikinggan ko if wala bang tumutukod o kung anong sumasayad sa ilalim. So sa nakita ko at saka tiningnan namin kanina mga paps, mga mams, wala naman. Thanks God at wala na masyadong problema. Yun nga, i-double check lang daw kasi kapag pinaandar natin to kaagad tapos hindi natin alam na natanggal pala tong timing chain dito sa ilalim, may possibility na sisirain niya talaga lahat ng ipin dito. So, i-double check nyo if kumakagat pa ba yung ipin nitong dito sa timing chain natin para if ever na tumalon, hindi siya masyadong malaki yung magiging damage. So, yung ginawa namin, nag-crank kami kanina, kinick-start namin, tapos yun, goods naman, wala namang problema at wala namang tumutukod. So eto, inayos niya na kanina, tapos nilagyan ulit ng gasket maker, ayan, para walang singaw. So goods naman mga paps, mga mams. So far wala namang naging issue naman. Yun na nga, at ibabalik na natin to at saka pakikinggan natin kung ano yung nagiging tunog na naman nito. So far kasi mga paps, nakikita ko o naririnig ko yung lagitik talaga. So, I hope nawala na yun. What we do here is go back. So, yun guys, at saka, eto, the moment of truth. Try na nating paandarin. So, nakaset na siya sa lahat mga paps, mga mams noon. Ibalik na natin, except lang dito sa batok. At saka yung sa fairings niya sa gilid. Start natin. Yun, stabilize na. So, ayun guys, at saka, yun, nawala na yung lagitik. So, yan, pakinggan na natin. So, yung naririnig nyo na parang tick dito banda mga paps, mga mams, yun yung decompression release. So, sa kabila, wala na tayong naririnig katulad nung kaninang umaga mga paps, mga mams, no, na talagang medyo maingay. So, yun na nga. Saka, I hope nakatulong tong video na to sa mga nagbabalak na gumamit ng manual tensioner. I hope nagkaroon kayo ng ilang tips saka sa pagkakabit o pagtitingin ng mga katulad nung kanina, nagtataka tayo mga paps, mga mams, kung bakit merong parang kankan dun sa spacer niya. So normal lang daw yun. So yun yung purpose ng spacer niya. So yun nga guys, at isang napakalaking shoutout nga pala kay Gregorio Defectives. Ayan, so shoutout sa iyo brother. Ayan, shoutout sa iyo bro. I hope nakatulong tong video na to. At di ko na to patatagalin pa. Huwag na huwag niyong kakalimutan na paki-follow yung Facebook page natin at saka yung YouTube channel natin. So yun nga, please don't forget to like and subscribe to my channel. Ride safe, stay safe, you know the drill guys. Peace out.